So, ayon po sa ating napag-aralan, so, ay atin po itong tutuloy para hindi po natin maunawaan, pero tayo po muna ay manalangin. Ating Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umaga po ito sa pagbibigay mo sa amin ng magandang panahon. At salamat din po sa lahat ng naririto ngayon upang tumayan at pag-aralan ng iyong salita. Tunay na napakabuti mo, Diyos, sa amin. Bigyan po kami ng iyong wisdom sa aming pong pag-aaral na patuloy namin maunawaan ang pamabagay nito. Sa iyo po ang pagmuli at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. So, paano maliligtas ang aming kaluluwa sa tiyak na kapahamakan? So, atin po dito na pag-aralan, atin pong natalakay ay sabi dito, sa letter A, kailangan mo sa maladaya sa Panginoong Hesus, kailangan manalig ang tao sa salita ng Diyos upang siya ay maligtas. So, ano po yung sabi ng Mark 16:16? Na atin pong ginamit na text, ang sinusunod-daya ay maliligtas sa Panginoon. So, paano maliligtas sa iyong kaluluwa sa tiyak na kapahamakan? Ano ang dapat gawin ng isang taong nagsisimula na makilala ang Diyos? So, yan po yung ating unang tanong. Ano ang pangunahing gagawin ng isang tao upang siya po ay maligtas? Halos nandiyan na rin po yung nasagot. Nagdala po ba ng mga copy? Unang sagot sa ating pong tanong, sino po ang paliwanag kahit slight lang ayon sa kanyang pagkakaintindi sa ating tanong? Palataya sa Panginoong Hesus, tanggapin siya bilang Lord and Savior at pagsisi sa kasalanan. Ayun. So, nakalagay po doon ay sabi ko, kailangan sumampalataya ang tao sa Panginoong Hesus. Sabi ni Brother Maglon ay tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas o bilang Savior. Sabi naman ng ating topic ay kailangan mo sumampalataya sa Panginoong Hesus, kailangan manalig ang tao sa salita ng Diyos upang siya ay maligtas. So kasama na po doon yung pagtanggap at pagiging nagtawad sa ating mga kasalanan. Ano yung mga pangunahing verses sa Bible na pwede natin magamit kapag tayo ay nagsishare ng salita ng Diyos? Katungkol po sa ating topic, ano yung ilang mga verses na inyong natatandaan bilang patunay o bilang patutuo na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesucristo? Mga important Acts 4:12. Acts 4:12. So yung isa nating mic, Brother John, prepare para marinig natin yung... So ano ang Brother Manlon? Acts 4:12. Acts 4:12, ano yung sinasabi? Kaya sa pagkailangan ko at walang ligtas sa pagkasisilong ng langit, malanang ang ganito sa tao. Okay. So, ayun. Isa sa mga nasa ulo ni Brother Marlon bilang patunay na kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan ay ang Acts 4:12. So, matibay pong sandihan. Hindi po yan kayang Malingan ang kahit na sino. No, yung sinasabi ng Acts 4:12 na binasa ay na memorize ni Brother Magnon. Bukod sa Acts 4:12, ano pa yung mga verses na ating ginamit upang maging standard ng ating pag-aaral bilang patunay na tanging si Jesus ang makakapagligtas sa atin?
Ano ang dapat gawin ng tao upang siya ay maging anak ng Diyos? Ayon po sa Roma chapter 10 verse 9. Sino po yung makakasagot? Ano po yung sinasabi ng Romans? Tanging si Jesus lamang ang makakapagligtas o makapagbigay po sa dalang malon. Acts 4:12. Then, bukod doon, ano pa yung mga verses natin ginamit? Yan po yung magiging stand natin o magiging patunay natin sa mga taong makakasalamuhan natin upang mapatunayan natin na tanging si Jesus lamang ang makakapagligtas. Romans 10:9, ano yung sinasabi ng Brother Canlen? Munganit ka lang may para marinig ng ating mga kapatid. Okay na ka. Romans 10:9. Sapagkat may papayag mo ng ibigay sa Jesus na Panginoon at sasambal tayo sa iyong puso, binuhay siyang magaguli ng Diyos sa mga patay at maliligtas ka. Ayan. Kung ikaw ay sasampalataya at ipapahayag ng iyong malapit na si Jesus ay ang muling nabuhay, so anong sabi doon? Maliligtas tayo. So yan po yung mga mahalagang verses. Ano ba yung mga verses natin ginamit? John 1:12. Bali review lang po ito. John 1:12. Ano po yung sinasabi ng John 1:12? Si Brother John Lele, dahil sa ang nakakapagbigay ng mga verses. Natagpuan ang lahat sa kanyang istangaw ay pinagaluban niya sila ng kakapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang sampalataya sa kanyang pangalan. Ayan, sa mga tuwid bagay ang sumampalataya sa kanyang pangalan ay ano? Pagkakalooban ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Ano pa? Bukod sa nasabi ni Brother Janley, yung may mga kapi po para tayo ay para naman pumating na natin kung tayo po ay mayroong matutunan na next sa mga susunod na Sunday kasi ay meron na tayong practical, no? Para dito natin titingnan kung tayo ay mayroon ng kakayahan, no? Sa discipleship training kasi mayroong actual, mayroong practical. Yan po ay ating malasagawa. So ano ba? Bukod sa sinabi ni Brother Jandy, sa Acts 16:31, ano po yung sinasabi? Acts 16:31, ano po ang inyong pagkakaintindi dito? May makakasagot at may makakabasa? Acts 16:31. Ang sinasabi nila mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maligtas. Ayun. So, pwede po natin hinga ng kaunting paliwanag. Sister Meg, ano ang iyong pagkakaunawa sa ating verses o supporting verses bilang pagkapatunay na kay Kristo lamang ang kaligtasan? Brother Manong, pwede ayan. Bilang lang. Na yung iyong nahaharangan ng mas. Wala. So nawawala ang ating mic. So, bilang ano po, isang nananampalataya kay Jesus, siyempre, ang ating pinakawakan po, yung ating personality, na tayo nananampalataya kay Jesus, kailangan po makita yun sa buhay
ng Word of God sa mga unbeliever, lagi po natin panghawakan yung salitang tayo po ay kailangan nandoon yung pananampalataya natin kay Jesus Christ upang tayo po ay maligtas. Mismo nandito na rin po sinasabi na kung tayo po ay mananampalataya kay Jesus, tayo po ay maliligtas. At siguro yung palagi tayong mag-pray sa Kanya, yun lang doon tayo, ituon po natin yung ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Gaya din po nasabi nila sa Hebrews 12:2 na fix our eyes on Jesus. At syempre yung patuloy lang tayo sa kanyang paglilingkod. Doon po natin makikita na tunay na po tayo nananampalataya sa Panginoon. Okay, maraming salamat. Sino ba yung may konting paliwanag patungkol doon sa Acts o Gawa 16:31? Sige po, para tayo po ay matuto, tayo po ay masanay na ano ba yung pagkakaunawa dito. Bukod po kay Sister Meg, sino ba po yung mayroong pwedeng i-share about sa Acts 16:31? Si Kuya Maying, ano ang iyong maibigay na paliwanag patungkol po sa ating ito po ay napakahalaga kasi ito yung patunay, no? Bali, ang pagkakatibig ko dito sa Acts 16:31 ay kung mananampalataya lang tayo sa Panginoong Jesus, hindi tayo maliligtas. Yun nga, kung tayo sasampalataya sa Panginoon, hindi tayo makapatuwalan sa Kanya, ay tayo maliligtas. Wala nang kung pa na hindi na natin kailangan pa na kung matindi pa tayo lumapit, hindi sa Panginoon lang tayo dapat mananampalataya. Gusto ko ang ating mga kasalanan. Okay. So, yun po ang isang magandang explanation o paliwanag kapag tayo ay nag-share ng gospel. Kailangan bigyan natin ng diin doon yung sumampalataya ka at ikaw ay maniligtas. Kasi yun yung pinaka buod at pinaka-tamang interpretation doon. No, na yung tao ay kailangan sumampalataya para siya ay maligtas. Hindi ikaw mismo yung nagsasabi, kundi yung salita ng Diyos. So, saan o anong paraan ka sasampalataya sa Panginoon? Di ba, sabi ng Bible, sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas. So, saan ka sasampalataya? Una, sa Panginoong Jesus. Pangalawa ay sa pamamagitan ng iyong puso. No, kailangan na yung puso mo ay bukas upang sampalatayanan ang salita ng Panginoon. Sa ating pag-share kasi ng gospel, marami minsan may mga pilosopo tayong madadaanan dyan. So, kailangan marunong tayong mag-depend. Kailangan na hindi tayo makikipag-debate, kundi i-depend natin yung ating paniniwala ayon din naman sa kanila pong mga tanong o kanilang mga sinasabi. Kailangan wag po tayong magbibitaw ng salitang galing mismo sa ating sarili. Kailangan biblically ang ating gagamitin. Kasi bilang Baptist, tayo ay nakabase sa Bible. No? And then, kailangan magbasa, kailangan mag-unawa, at huwag tayong magbibigay ng mga puro-puro na hindi tiyak. No? Kasi pag tayo po ay nagbigay ng mga puro-puro na hindi tiyak, na
mismo tayo ay parang hindi sure sa ating sinasabi, ay tayo po ay tatawanan ng ating kung sinisira ng gasto. Iwasan natin yung salitang sabi daw, ganun daw, kasi yan po ay mga salitang hindi kasigurado. Kailangan kapag nag-share ka, alisin mo yung salitang daw. Lalo kung sabi daw ng Bible sa John 3:16, so iniwasan po natin yan. Kailangan kapag tayo nag-share ay andun yung hiya siyempre. Pero kailangan yung sarili natin, mayroong daladalang kaalaman. Higit sa lahat ng bibitawan po natin na salita, dapat sure tayo. Kasi minsan, baka ikaw yung nag-share, baka dumating sa punto na ikaw pa yung sira. No? Pag yan po ay may mga ganung situation, lalo ng mga kulto. Ang mga cults ay magagaling sa pag-divert ng Word of God. May mga bagay ka na talagang magugulat ka sa kanilang mga interpretation. Lalo kapag nakita nila na ikaw mismo ay hindi sure. Kaya kapag tayo ay nag-share, kailangan talaga ay nagpa-practice din. Halimbawa, sa inyong family, may mag-agar na parang unbeliever, yun, para tayo ay matuto. So, ayun po. So, kailangan ay iwasan din yung mga salitang hindi sigurado. Yung paggamit ng mga daw, sabi ganun, sabi ganyan. No, wag mga ganun. Dapat tayo mismo na mayroong kasiguruduhan sa ating pag-share. Kaya po tayo ay tinuturuan para po tayo ay matuto. So sabi ng ating lesson, ang Panginoon ay nagbibigay ng tiyak na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kailangan mo lang sumampalataya sa iyong puso. Tanggapin siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Yung mga verses, John 1:12. So ano po yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 21? Isa rin po ito sa stand o magandang gamiting verses bilang patutuo na ang Panginoon ay ating sariling tagapagligtas. 1 Corinthians 1:21 and then 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Sino po yung mga Bible? Brother Marlon, ano yung may isi-share patungkol diyan sa John, sa 1 Corinthians 1:21 o kaya ay sa 1 Corinthians 1:30? Dito sa 1 Corinthians 1:21, pinipigit tayo dito ng gustong kalaman, may nilibistan, para alam natin kung sino yung makagaw sa ating nakasalibutan. Alam natin dito, nasa Antonio Restaurant, may nilibistan, maraming kalaman sa salita ng Diyos na patuloy ito. Dahil yung nakasalibutan tao na hindi kilala sa Diyos, sila yung wala pang kaligtasan, hindi pa natatanong yung buhay na walang hanggan, at yung nililista ng hindi ng Panginoon kasi sila yung mga wala pang takot sa Diyos. So, kailangan ay matutunan din natin yung dalawang bagay dyan. Yung pangamatwiran sa hindi ligtas at doon sa ligtas din. So dito po, una dito sa unbeliever na tinatawag ay ipapasok natin sa Jesus sa kanilang puso sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So dito, kailangan maipakita natin, ma-elaborate natin, ma-share natin na wala ng iba kang makakapagbigay ng katiyakan sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi ang tanging si Jesus lamang. So, kailangan ay matutunan natin yung sinasabi ni Brother Marlon, yung pagkakaiba. So,
tayo naman ng mga believers, so tayo ay alam na natin dapat, yung dapat na nating patunayan. Kasi tayo ay mga believers ng Panginoon. At isa dito, pinakamaganda po natin tools dito ay yung discipline sa sarili. Bilang nag-under mo ng disciple, pinakailangan dito ay makita ito muna sa ating sarili. Kasi napakahirap magbahagi ng salita ng Diyos kung ito ay walang application sa sarili natin buhay. Tatandaan po natin. Parang niluluko na lang natin yung sarili natin kung nag-share tayo ng kabutihan sa iba, ngunit pagdating sa sarili natin buhay, ay hindi ito makita. So darating ang time na yung sinasabi ko na baka imbis na tayo yung mag-share, ay tayo po yung share. So napakahirap to. Kaya kinakailangan dito ng iba yung kaalaman. No, kailangan alam natin idepensa yung ating pananampalataya at paniniwala sa mga taong palaban. May mga dalawang bagay kasi. May taong tahimik lang habang pinapakinggan ka, at may mga taong maingay habang nagsasalita ka, may kontra palagi yung sinasabi mo. So ano yung ating mga possible na gagawin doon? Kung mariksi ang pasensya mo, siguradong makakagawa ka ng hindi maganda. Kaya napaka-importante na tayo po ay kainin ng salita ng Diyos. Kasi may mga pagkakataon talaga na nagsishare ka ng kabutihan, pero may mga tao talaga diyang parang ginagamit ng Diablo para buhayin yung dati mong pagkatao. Minsan, darating talaga sa point na parang gusto mong sampalin. May mga ganyang pakiramdam. No? May mga ganyang feelings as kahit sabihin na tayo ay pastor, tayo ay mag-discipleship, once talaga na mag-share tayo ng gospel, ang dami natin may counter. At pinakailangan nga yung sarili natin ay marunong tayong magbigay ng dalawang sitwasyon. I-separate natin yung ating sarili doon sa unbeliever at isipin natin lagi na tayo ay believer. At ang dala natin ay ang salita ng Diyos. Marami talagang experience kapag tayo ay nag-share ng gospel. Nung ako po'y nag-aaral, meron kami tinatawag na weekly ministry. Mag-aaral kami hanggang 4, and then pagtutong ng 5 kami ay nasa field. Marami po akong na-encounter sa pag-share ng gospel. Minsan, may mga taong hindi-discourage ka. Ganyan naman yung palagayan, brother. Saan-saan ka nakakabot? Hindi ka ba napapagod? Dapat hindi ka na lang nag-pastor. Hindi ka na lang kasi nakapagod yan. Tulad yan, kung saan-saan kayo sumusuot. Diba? Minsan may mga ganon. Minsan ay parang i-open ka nila. Pero yun nga yung sabi ko, kailangan isiparin mo at laging tatandaan tayo ay believers ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko na parang darating sa point na kabutihan naman yung dinadala mo, pero darating sa point na parang may ispat sa palimit ko. Pero dahil sa tayo yung believer, at tayo ay na-disciple, so kailangan ay isiparin natin yung ating sarili doon sa mga Kaya kailangan mayroon tayong prayer, devotion, and then yung pag-aaral ng salita ng Diyos para matuto tayong kung talagang ayaw, kung talagang parang pinusuko ka lang, alisan mo na. Maghanap ka na lang ng ibang contact. Kung talagang na parang lagi ka na lang So, ayun. At iiwasan talaga natin na makapagbigaw ng salitang kasakit sa kanila. Kasi pag nangyari yun, nahihirapan po tayo makaabot ng tanto. So, yun po yung isang block na gawin. Kailangan makapagpapulukan natin. Sa dito, sabi nito na ligtas tayo dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa atin. So, kailangan ito na ating ma-elaborate ito at maipaalam sa kanila
So bilang believers ni Christ, so ano ang yung pwedeng explanation? So sinasabi ko, kung kayong nahiya, kung meron man man ay nandito po ako para tulungan ko. Sa Ephesians 2:5, ano po ang inyong pagkakaintindi? Sapagkat sinabi pa ng ating lesson, sa gandang Lord ng Diyos tayo ay naligtas. So, ano po yung sinasabi ng Bible? According dito po sa ating sa Ephesians 2:5 at Ephesians 2:8-9. Sino ba po yung may pwede makasagot? So ano po yung pwede nating ano po mga kapatid, sino po yung gustong magbigay ng kanilang insight o ayan sa ating mga young people. Sabi ng Episo ay tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa pagsuway natin. Naligtas tayo, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Ayun po yun sa atin. Sa ating mga young people. Sino sa ating mga young people? Si Ate Labing. Kaya ko ba rin ma-share sa amin itong Ephesians 2:5? So, good morning po, Ma'am Garcia. Brother Marlon, pasuyo ako ng mic para maintindihan ko ng lahat. May kaunting oras pa tayo, may 3 minutes pa tayo. So ano yung pagkakaunawa? Dito sa sinasabi ng Ephesians 2:5, wala akong maling sagot dito. Kung ano lang yung ating pagkaunawa. Huwag po kayong matakot. Nandito po ako para kayo ay support. So, nahiya. Si Ate Mika kaya? Sa ating mga young people, kahit isa. So, ayan. Sa Ephesians 2:5, sabi doon ay tayo ay binuhay nilang kasama ni Kristo noong tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Parang ang pagkakaintindi ko po ay nung tayo po ay pumunta ng mga kasalanan, si Kristo po yung nandyan na nagligtas sa atin sa pamamagitan po ng mga biyaya niya. At yun po yung naging dahilan po bakit tayo naligtas. Okay, salamat. So, napakaganda po yung explanation. So, ganito mong gawin ninyo, parang kayo ay nagsishare sa akin. So, katulad ng ginawa ni Sister Labay, no? Diba? Parang sinabi niya sa akin mismo na tayo ay sa pamamagitan ni Kristo ay naligtas at sa pamamagitan ng ating mga kasalanan noon, nariyan ang Panginoon para tayo ay
tubusin o hanguin sa pagkakasala. So yun po, isa na po yung napakagandang explanation para maintindihan ng ating sinisiran kung ano yung mga sinasabi ng banal na kasulatan. At lagi ko pong paalala sa inyo kapag nandun na tayo sa point na nagsishare, huwag tayong gagamit ng mga sarili nating salita. Kaya kailangan ay sa Bible tayo kukuha. Kasi doon tayo kapag medyo marunong ang ating karap, kapag gumamit tayo ng sarili nating salita, ay medyo at lalo kung hindi natin ito mapapangatwiranan ng maayos, sila ay may ilang sa atin. Kaya dapat tayong mga Baptist ay nakabase talaga sa Bible. Tayo po ay Bible alone. O tayo ay sa Bible bumabase, hindi sa sarili natin kala. So ngayon, salamat kay Sister Lavin. Napakaganda po yung kanyang sinare sa atin. Sino ba? Review na lang po ito. So, napapalabas na ito. Ayan. So, yung Ephesians 2:5, Ephesians 2:8-9. So, sino po yung po pwedeng mag-explain? Isa na lang. Ito po ay pwede ninyong sauluhin o i-memory verse para kahit hindi kayo bukas ng Bible ay alam ninyo yung sinasabi ng binabanggit nyo sa Bible. No? Napakalaga rin na nagsasaulo tayo ng mga verses. Ayan. So sabi nila, napakaraming pinag-ahandaan ng tao. Una, yung pinabukasan ng kanilang pamilya. So, kamusta naman yung pinabukasan o yung kahinatnan ng ating kaluluwa? Ito ba ay yung napaghandaan? Paano pa ba naghahanda para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa? Ang lahat ay dadaan sa sinasabing kamatayan. No? Walang accepted. Kung totoo ang kamatayan, totoo rin ang pagliligtas ng Diyos. Kung may nakikita kang namamatay, nawawala ng buhay sa hindi tiyak na panahon, tiyak na ang Panginoon ay may inaalok na kaligtasan sa atin na habang tayo ay nabubuhay pa, ay pwede nating i-secure ang ating kaluluwa sa kamay ng Panginoon. Upang pag dumating yung kamatayan sa ating buhay, wala na tayong pangamba kung saan tayo matutungo. Sapagkat alam na natin kung saan nakapaloob ang ating buhay. Sa buhay na ito, ayon sa salita ng Diyos, ang buhay natin ay parang katulad ng isang usok, sumandaling lumilitaw at nawawala. So, yun po yung mga example na sinasabi rin yan sa aklat o sa kasulatan, na yung ating buhay parang usok. Minsan lamang daraan sa mundong ikaw at papaanaw din naman. Kung pinaghahandaan natin yung ating pisikal na kamatayan, mas lalatigit ay paghandaan po natin ang ating spiritual na kalagayan. Sapagkat sabi ng Hebreo, ay minsan lamang itinakda sa tao ang kamatayan, pagkatapos ay paghuhukom. Hebreo 10:35, kung hindi ako nagkakamali.
Sabi doon ay minsan lamang itinakda. So yung kamatayan is itinakda ng Diyos sa tao. At minsan lamang yun nangyayari. Pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, huhukuman tayo ng Diyos kung tayo ba ay sa langit o sa impyerno. Kaya habang may pagkakataon, ay isecure natin yung ating kaluluwa. Sabi dito, hindi bukas, hindi sa kana, kundi ngayon mismo ang pagliligtas ni Jesus. Ang kamatayan ay hindi yung nadarating sa iyo. Ang oras ay hindi hawak. Ang kaparusahan ay totoo. So, buksan natin yung Hebreo 2:3. Bilang pagpapatunay na ang kaparusahan ay totoo, Hebreo 2:3. And then John 3:18. Sino ba nakikita? Hebreo 2:3. Hebreo 2:3. Paano tayo makakatakas kung ating babaliwalain ang dakilang kaligtasan? Kaligtasan na unang ipinahayag ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig nito. So, kung patuloy tayong tatakas o tatanggi, so, papaano natin malalaman o maaabot yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon. So, kung saan ay napakahalaga na ating maintindihan ang kanyang ginagawang pagliligtas. Sabi mo dito sa aming translation, kaya ito naman paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan dito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito ay totoo. So, sino ba yung mga nakarinig ng kaligtasan ng Panginoon? So, tayo po. Tayo po mismo na nakarinig at sumampalataya ay nagpapatunay na totoo ang kaligtasan ng Panginoon. So, paano mo ito patutunayan? Dahil maraming magsasabi, paniwala naman sa'yo na tayo, inabang mo, amang buhay ka pa, iligtas ka na. So, paano mo yun bibigyan ng stand? So, nandito na rin po ang sagot. Mga kaligtasan ng Panginoon ang unang nagbayag ng kaligtasan nito at ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpatunay sa atin na ito ay totoo. So, yun po. Ito po ay siguruhan ng ating pananalig sa Panginoon. Kaya kung patuloy tayong tatakas, patuloy tayong babaliwalain natin yung mga kaligtasan, so i-share natin na sigurado at totoo ang kaparusahan. Kasi may mga taong binabaliwala talaga yung gospel. So kung patuloy nila babaliwalain ang gospel, so ano yung nangyayari? Ay tiyak na may kaparusahan. John 3:18. Dito na po tayo magtatapos. John chapter 3, verse 18. At itutuloy na lang po natin ulit. Ito sa next Sunday. John 3:18. Sabi dito, hindi hinahatulang parusahan ang sumasampalataya sa anak. Yan po. Napakalinaw, di ba? Na tayo ay pag sumampalataya sa Panginoon, sino ba yung anak? Ang Panginoon sa Kristo. Ang sabi si Jesus Christ, ang sabi dito, hindi hinahatulang paparusahan ang sumampalataya sa anak. Ngunit, hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sa
Sabi dito, malinaw, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, sino po yun? Ang ating Panginoong Kristo. Sa verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ng ilaw, sa inyong ilaw is Jesus Christ. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim sa liwanag. So ano po yung ibig sabihin? So nagkatawang tao si Jesus Christ. So ang isa sa mga pagkakailanan kay Jesus Christ is yung ilaw o yung light. No? Siya yung liwanag ng sanlibutan o yung light of the world. Ngunit inibig pa ng mga tao na sa kadiliman. So, ibig sabihin, mas ginusto pa, mas pinili pa ng tao ang mamuhay sa kasalanan kaysa sa kabanalan. So, kaya hindi po natin masisisi dahil mismo ang Biblia ay nagsasabi rin na ang mga tao talaga ay mas pinipili yung kadiliman o yung kasalanan kaysa mabuhay sa paliwanag. Ano po yung rason? Sabi ng Bible, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masama. So, di ba? So, pinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw na hindi lumalapit dito upang hindi mayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. So, tingnan po natin. So, pinasusuklaman, di ba si Jesus Christ, pumunta siya dito sa sanlibutan. Ang sabi ng Bible ay pinasuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. So, ano yung nangyari, di ba? Walang lumanggap kay Jesus Christ, siya yung pinagkanulo, pinakusahang makasalanan, itinako sa cross, upang tayo ay magkaroon ng katulusan. So, hindi nila pinaniwalaan si Jesus Christ. Subalit, ngunit, sabi dito, ngunit ang namuhay ayon sa katotohanan. So, ito yung mga taong sumampalataya sa Panginoon. At kinilala siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang sabi dito, ngunit ang namuhay ayon sa katotohanan ay lumapit sa ilaw. So, ang sabi, lumapit sila sa Panginoon upang mahayag ang mga gawa nila ay pagsunod sa Diyos. Ano yung ibig sabihin na ang mga gawa nila ay pagsunod sa Diyos? Yung patutuo natin. No? Namuhay tayo ng katotohanan at ilang katotohanan ng ating sariling pamumuhay. So yung ating pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagpanawa sa lahat ng bagay ay pagsunod sa Panginoon. Kaya kinakailangan, sabi ko nga kanina, kinakailangan as a disciple at bago tayo mag-share sa kaligtasan o kabutihan ng Diyos, dapat mayroong application sa atin. Sapagkat yun po yung sinasabi ng Bible. Lumalapit sa ilaw ang mga namumuhay sa katotohanan upang maihayag na ang kanilang ginagawa ay pagsunod sa Diyos. So kaya kung tayo ay magpapatuloy sa pagkakasala at sinasabi natin, ako ay nagasunod ng Panginoon, ako ay sumusunod sa Diyos, pero mali naman yung tinatahak mo mga. Andun ka pa rin sa pagkakasala, andun ka pa rin sa pagkaalipin ng makasalanan, andun pa rin tayo sa dati nating pamumuhay. So, paano mong tatayuan ang patutunayan mismo sa harap ng mga tao na ikaw ay nagasunod ni Kristo? Sapagkat ang hinahanap ng Diyos ay yung mayroong pamumuhay na mayroong kabanalan, no? Lumalapit lagi sa ilaw upang mahayag ang ginagawa niya ay pagsunod sa Panginoon. So, kinakailangan ng application. Kailangan makita sa buhay natin kung sino ang Panginoong Jesus. So, yun lamang po muna at sana ay naiintindihan po natin ang ating pag-aaral. Sa next Sunday, ating pa rin pong itutuloy ito dahil ito po ay medyo may kahabaan dahil ito po ay isa sa napakahalagang topic, no? Na ito po kasi ay pag ating po itong naintindihan at ating nasa ulo yung mga verses,
pagdating po sa actual ay hindi na tayo matatakot kasi marami na tayong alam. No? Lagi tayong magbasa ng Bible sa uluhin yung mga verses about salvation. No? And then marami pa po tayong dadaanan yung Romans Road, hindi pa natin na nauusahan. Bago po maubos itong ating topic, siguro tayo yung magpapabili sa kay Brother Marban about sa discipleship kasi naubos na po natin. Yung iba po dito ay mga pinag-aaral pa, yung ating mga pinag-aaralan na amin naman po pinapahati sa inyo. Kaya po ito ay napakagandang malaman, bagamat po ito ay galing sa Bible pang school yung aking pinag-aralan pero halos simula na po pinagkaiba. Hindi lang po natin dito mag-aaralan yung may dress code ano sa kanila na yun. Kasi sa atin ay hindi tayo ganun technique. Hindi tayo bumabase sa basta formal, basta kaya alam tingnan sa mata ng tao at sa akin ng Diyos. Yun po kasi sa ibang sekta na natin natawag na dress code, kahit magpupulol ka ng kawayan, kahit makakasyal ka sa tabing dagat, kailangan may nakakalagay. Pero sa atin ay hindi ko tayo ganun kasi hindi naman sa ating generation din ay binabagay lang. Basta kaya-aya, basta hindi nakakasagwang tingnan, basta formal ay okay ko sa atin. Bagamat na yung mga ganong preference yung mga ibang church, igalang po natin yun kasi yun po ang kanilang preference. So, yun lamang po at sa susunod na Sunday, ay mas marami pa po tayong pag-aaralan na nakaka-excite na pag-aaral. Siguro ay time na rin yun para ma-share ko rin sa inyo yung aking mga experience nung kami po ay nag-share ng gospel. Marami po kaming namanasan. At kapag tayo po ay na-involve sa pag-share ng gospel, tiyak yung naranasan din po ninyo yung ganun. Kaya dapat yung ating sarili ay nakaayon lagi sa salita ng Diyos kasi hindi ka nagpadali ang magpahayag ng katotohanan. Sige po, tayo ay manalangin. Sa muli Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral sa aming Sunday School. Samahan po kami hanggang sa matapos po ang aming gawain hanggang sa kami Panginoon ay makapagpunan ng kalagaran sa iyo. Kami po'y nagpapasalamat sa napakagandang panahon at sa buhay na kaloob mo sa amin sa umaga nito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Amlon Vlog TV. Like, share, subscribe, and comment. Alam nyo na ha.